Martial Pick, Kabanata 5169. Ultimate 5 Elements Formation. Ang pag-atake na ito ay napakabigla at dumating nang walang anumang babala. Napansin lang ito ni Hong Hu nang halos nasa ibabaw niya ito, dahilan para tumalon siya sa takot at nagmamadaling ipagtanggol ang sarili. Maging ang isang territory lord na tulad niya ay napilitang umatras sa suntok na ito. Pagtingin sa ibaba, napansin niya na si Xiang Shan, na naka-cross-leg sa asteroid, ay nagkataon na nagmulat ng kanyang mga mata sa ilang sandali at nakatitig sa kanya nang nakangiti. Si Hong Hu ay natakot. Ito ay isang bitag, ito ay tiyak na isang bitag. Bagamat hindi napansin ni Hong Hu ang anumang bakas ng sinumang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, nang makilala niya ang mapanuksong tingin ni Xiang Shan, alam niyang nagkatotoo ang kanyang mga alalahanin. Ang human race ay muling naglagay ng isang masasamang bitag dito upang akitin siya at si Wu Jiang palabas. Ito ay katawa-tawa na kahit na sa lahat ng kanyang pag-iingat, siya ay nabigo upang makita sa pamamagitan ng ito. Bagamat maaaring wala siyang ideya kung ano ang layunin ng human race o kung saan ang bitag, si Hong Hu ay isang mapagpasyang tao. Matapos mapagtantong hindi maganda ang mga bagay, agad niyang sinubukang tumakas. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa makakilos si Hong Hu, lumilipad na si Xiang Shan patungo sa kanya na parang kidlat. Nang gumalaw si Xiang Shan, parang may pinatawag siya, at habang nag-charge siya, unti-unting tumaas ang kanyang aura. Sa loob lamang ng 3 paghinga, ang kanyang paglilinang ay tumaas mula sa 7th grade tungo sa 8th grade. Habang nagsasagupaan ang dalawa sa kawalan, nagsagupaan ang kanilang Black Ink Strength at World Force para bumuo ng isang marahas na bagyo. Sa sirang warship ng Old Turtle Squad, ang squad leader na si Chai Fang at ang kanyang mga miyembro ng squad ay natulala. Hindi nila naisip na ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari sa desperado na sandaling ito at dumating bilang isang kasiya siyang sorpresa sa kanila. Matapos itong pag-isipang muli, napagtanto ni Chai Fang na hindi nagkataon lamang ang dahilan kung bakit nagawa ni Xiang Shan na sumulong sa 8th grade Heaven Opening Realm sa tamang pagkakataon. Sa halip, ito ay dapat na sinadya. Sa madaling salita, si Senior Xiang Shan ay nakakalusot na sa anumang sandali, ngunit pinipigilan niya ang kanyang pagsulong para sa ilang layunin. Natural, imposible para sa isang ordinaryong 7th grade master na makalusot sa 8th grade na tulad nito, ngunit iba ito para kay Xiang Shan. Siya ay orihinal na isang 8th grade masters at ang dahilan kung bakit bumaba ang kanyang grado ay dahil lamang sa naputol na niya ang kanyang miniature universe sa nakaraan. Siya ay may base ng isang 8th grade master sa simula, at pagkatapos ng masusing paglilinang sa loob ng 3 milenyo, nabawi na niya at napalakas ang kanyang hindi kumpletong pundasyon. Pagkatapos ng 3,000 taon, sa ganang kanya, ito ay isang bagay lamang na bumalik sa 8th grade hanggat may pagkakataon. Naghinala pa si Chai Fang na si Xiang Shan ay sumulong na sa 8th grade, ngunit sa ilang kadahilanan, umaarte siya na parang nasa 7th grade Heaven Opening Realm. Kung ano ang dahilan nito, pansamantalang hindi niya nahulaan. Squad Leader, iyon ba ay isang Purifying Black Ink Battleship? Biglang tanong ng isang miyembro ng squad na mapatla ang mukha. Ang defensive barrier ng Old Turtle Squad ay nawasak ng 3 hampas ng martilyo ni Hong Hu, at ang buong squad ay dumanas ng iba't ibang antas ng pinsala habang maging ang kanilang warship ay nasira. Gayunpaman, kung ihahambing sa pinatay na Hong Hu, ang resultang ito ay katanggap-tanggap pa rin. Matapos marinig ang tanong ng miyembro ng squad na ito, ibinaling ni Chai Fang ang kanyang tingin sa asteroid at sa katunayan, nakakita siya ng warship doon. Ang warship na ito ay higit na kahanga-hanga kaysa sa isang ordinaryong squad rank warship o kahit isang battalion rank warship. Sa buong Blue Sky Pass, ang isang warship ng ganitong sukat ay maaari lamang maging Purifying Black Ink Battleship. Bakit nandito ang Purifying Black Ink Battleship? Malabo niyang naalala na nang lumipat si Xiang Shan ngayon, tila may ipinatawag siya at itinapon ito. Malamang, ang ipinatawag niya ay itong Purifying Black Ink Battleship. Bagamat malaki ang warship, madali pa rin itong maiimbak ng 7th grade Heaven Opening Realm Master sa kanyang miniature universe. Sa isang iglap, naunawaan ni Chai Fang ang iba't ibang kaayusan ng mga nakatataas at nabigla sa paghahayag. Sa isang tiyak na sandali bago ipinatawag ni Xiang Shan ang Purifying Black Ink Battleship, 7 o 8 8th grade Heaven Opening Realm Masters, sa pangunguna ni Ding Yao, ang nagtipon sa Blue Sky Pass. Ang kanilang mga kamay ay mabilis na bumubuo ng iba't ibang mga seal ng sunod-sunod, ngunit kakaiba, kahit na anong seal ang ginawa nitong 8th grade Heaven Opening Realm Masters, walang nangyari. Higit pa rito, 2 araw na ang nakalipas mula nang simulan nilang gawin ito.
Kahit na ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay nakakapagod na ulitin ang ganoong nakakainip na gawain sa loob ng mahabang panahon. Hindi mapigilan ni Luan na magreklamo. Hindi pa ba nakakagalaw si Senior Brother Siang? Nakangiting tanong ng isang 8th grade master. Brother Lu, nadidismaya ka ba sa lahat ng paghihintay? Itinama ni Luan. Nag-aalala lang ako na hindi makakatagal ang mga brats na iyon. Hindi ko alam kung gaano karaming Territory Lord Senior Brother Siang ang nagawang maakit, ngunit kung ang bilang ay masyadong malaki, maaari itong humantong sa mga casualty. Ang 8th grade master ay nagsabi. Si Senior Brother Siang ay isang maislan na tao. Dahil hindi pa siya kumikilos, ibig sabihin ay kontrolado pa rin ang sitwasyon. Dapat tayong maghintay hanggang makakilos si Senior Brother Siang, sa anumang kaso. Bago matapos ng 8th grade master ang kanyang pangungusap, ang liwanag ng Universe Array ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa pagkatapos niyang tapusin ang isang set ng mga handsil. Tinaas ni Ding Yao ang kanyang kilay at sumigaw. Oras na. Lahat ay nagpipigil ng hininga at nakatutok habang ang bilis ng kanilang pagbuo ng mga handsil ay tumaas ng husto. Sa isang iglap, lumitaw ang liwanag na Universe Array sa ilalim ng kani-kanilang mga paa. Pagkatapos ng ilang paghinga, nawala ang liwanag habang ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na nagtitipon dito ay naglaho. Sa susunod na sandali, lahat ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay lumabas sa Purifying Black Ink battleship sakay ng isang asteroid na bilyon-bilyong kilometro ang layo, kasama si Ding Yao sa pangunguna. Pagkatapos tumingin sa paligid, agad na naunawaan ni Ding Yao ang sitwasyon at sumigaw. Kumilos ayon sa plano. Sa sandaling ipinasa niya ang utos, 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang lumipad patungo kay Siang Shan habang ang natitirang 3 ay sumugod patungo kay Wu Jiang. Sa sandaling ito, ang mukha ni Hong Hu ay puno ng galit. Mula nang matanggap niya ang mensahe mula sa Territory Lord sa front lines, na hinihiling sa kanya at kay Wu Jiang na pumunta rito para patayin si Siang Shan, naghinala na siya na ito ay isang pakana na itinakda ng humans. Anong uri ng karakter si Siang Shan? Kung talagang gusto niyang umaban sa 8th grade, paanong wala siyang magbabantay sa kanya? Bakit niya pipiliin itong mapahamak na lugar para umasenso? Pagkatapos ng maraming pagsisiyasat, at isang sakripisyo ng halos 100,000 Black Ink Clansmen, pati na rin ang maingat na pagsisiyasat sa nakapaligid na rehiyon, nang wala silang nakitang kainahinala, o anumang pananambang, ang takot ni Hong Hu sa paglusob ni Siang Shan ay pinilit siyang kumilos. Ngunit nang malapit na niyang harapin si Siang Shan, may nangyaring hindi inaasahan. Si Siang Shan ay talagang bumalik sa 8th grade sa napakaikling panahon, na naging imposible para kay Hong Hu na madaling mapatay siya. Dahil sa biglaang pangyayaring ito, napagtanto ni Hong Hu na tiyak na isa itong bitag. Ang tanging bagay na hindi niya maintindihan ay kung ano ang maaaring gawin ni Siang Shan sa kanya kahit na bumalik siya sa 8th grade. Kung 3 milenyo na ang nakalipas, nang si Siang Shan ay nasa kanyang tuktok, tiyak na hindi siya magiging kalaban ni Hong Hu. Kung siya ay naging mahina sa kanyang kapalaran, maaaring siya ay pinatay ni Siang Shan. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Kakabalik lang ni Siang Shan sa 8th grade, at pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok sa kanya, natuklasan ni Hong Hu na ang kasalukuyang lakas ng dating ay kapantay lamang niya, marahil ay mas mababa pa ng kaunti. Sa kanyang kasalukuyang estado, hindi niya maaaring patayin si Siang Shan, at hindi rin siya maaaring patayin ni Siang Shan, kaya ano ang layunin ng bitag na ito? Habang siya ay nalilito, biglang lumitaw ang malalakas na aura mula sa kalapit na asteroid nang wala saan. Natural, sila ang mga aura ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters. 8 sila. Sa sandaling napansin niya ang mga aura na ito, napansin ni Hong Hu ang 5 figure na sumusugod sa kanyang direksyon mula sa asteroid mula sa gilid ng kanyang mata. Si Hong Hu ay napuno ng kalungkutan at hindi pagpayag. Kahit anong gulo ng utak niya, hindi niya maisip kung saan nagmula ang 8th grade masters na ito at kung bakit hanggang ngayon ay nabigo siyang mapansin. Hindi niya moari, ngunit alam niyang kung hindi siya tatakas ngayon, hinding-hindi niya magagawa. Si Siang Shan lamang ay maaaring walang magawa sa kanya, ngunit kung 5 pang 8th grade human ang ay dadagdag sa halo, ito ay ibang bagay. Hindi siya tugma sa mga ganoong klase ng logro. Ngunit paano siya papayagan ni Siang Shan na makatakas? Kaagad, lahat ng uri ng divine abilities at secret techniques ay binaril, ngunit hindi nila inilaan na saktan ang kaaway, sa halip ay hadlangan lamang ang pagtakas ni Hong Hu. Ito ang dahilan kung bakit espesyal na ipinatawag ni Siang Shan ang isang malanet na artifact. Ang artifact na ito ay agad na nahulog sa ulo ni Hong Hu at naging isang hindi nakikitang puwersang nagbubuklod, na pinipigilan siyang makatakas.
Bagamat mabilis na nasira ni Honghu ang artifact na ito, dumating na ang 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Ding Yao. Nagulat si Honghu nang makita ang taong namumuno sa koponan. Natural na alam niya ang Army Commander ng Eastern Army ng Blue Sky Pass. Hindi lang si Ding Yao, lahat ng Army Commander ang pinakamalakas sa 8th grade humans. Kilala sila ng bawat Territory Lord. Pero, hindi ba dapat si Ding Yao ang nagbabantay sa Blue Sky Pass? Anong ginagawa niya dito? Gayun din, ang iba pang 8th grade masters dito ay hindi pa lumitaw sa forward base dati. Dapat silang lahat ay nagbabantay sa Blue Sky Pass. Habang siya ay nanginginig sa pagkabigla, ang 5 8th grade masters ay nakatayo sa isang pentagonal na posisyon sa paligid niya sa ilalim ng pamumuno ni Ding Yao. Ang bawat isa sa kanila ay nakatayo ng 10,000 metro ang layo, ngunit ang kanilang mga aura ay malapit na magkaugnay, na bumubuo ng isang battle formation. 5 Elements Formation. Iba sa 5 Elements Formation na nabuo ng 5 7th grade masters ng Dawn Squad, ang isang ito ay pinalakas ng 5 8th grade masters. Agad na pinunan ng World Force ng konektadong 8th grade masters ang buong kawalan, na ginawa itong kumunoy na maaaring lamunin ang lahat ng bagay. Nakulong sa battle formation na ito, ang lakas ni Honghu ay agad na napigilan ng 30%. Pakiramdam niya ay bamigat ang bawat pulgada ng kanyang katawan, para siyang diniin ng bundok. Gusto niyang tumakas, ngunit kahit paano siya gumalaw, si Ding Yao at ang iba pa ay sumunod sa kanya na parang mga anino, na pinapanatili ang layo na ilang 10,000 metro sa pagitan nila at naipit siya sa pagitan nila. Ang mukha ni Honghu ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa oras na kumpleto na ang 5 Elements Formation, umatras na si Xiang Shan dahil hindi na siya kailangan dito. Hindi siya nanatiling walang ginagawa at dumiretso sa Wujiang. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang 3 8th grade masters na pinamumunuan ni Luan ay dumating sa Wujiang at sa lokasyon ng 4 na Special Operations Squads. Sa katunayan, nang lumitaw ang mga aura ng mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters na ito, hindi lamang sila naramdaman ni Honghu at Wujiang, ngunit ang kanilang hitsura ay napansin din ng 7th grade masters ng 4 na squad. Katulad ni Honghu, agad na napagtanto ni Wujiang na ang mga bagay ay hindi maganda para sa kanila at sinubukan niyang iwaksi ang mga squad na ito upang makatakas. Hindi siya katapat sa napakaraming 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Kung makakatakas man si Honghu o hindi, wala na siyang pakialam dito sa puntong ito. Gayunpaman, alam ng 4 na Special Operations Squad na dumating na ang kanilang mga reinforcement, kaya paano nila hahayaang makatakas ang kalaban ng ganoon kadali. Hindi mapigilan ng isang solong squad si Wujiang, at kahit na magsanib puwersa silang 4, mahirap pa rin, pero at least nagawa nilang maantala siya. Brats, tumabi ka. Isang sigaw ang dumating bago dumating ang 3 8th grade Heaven Opening Realm Masters kung saan nangunguna si Luan at pumalit sa laban kay Wujiang. Gumaan lahat ang pakiramdam ng 4 na Special Operations Squad at mabilis na umatras. Sa 3 laban sa 1, agad na nahulog si Wujiang sa isang hindi magandang posisyon, ngunit hindi ito ang katapusan ng kanyang paghihirap dahil ilang sandali pa, dumating din si Xiang Shan. Galit na umungol at nagpumigla si Wujiang para sa kanyang buhay, na naging sanhi ng pagulan ng black ink clouds sa kanyang paligid, ngunit laban sa 4 na kaaway na may parehong lakas, ang kanyang pagkatalo ay sandali lamang. Martial Pick, Kabanata 5170. Pagsisaayos ng mga 8th grade masters. Nang nagmamadaling bumalik si Yang Kai mula sa malayo, ang sunod niyang nakita ay naiwan siyang tulala. Ang hampas ng martilyo ni Honghu ay naging sanhi ng pagkagulo ng kanyang sigla at world force at pinalipad siya ng 10,000 kilometro ang layo. Kahit na sa kanyang makapangyarihang Dragon Vein, siya ay malubhang nasugatan. Pagkatapos niyang patatagin ang sarili ay agad siyang bumalik, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ang eksena sa harap niya. Sa pangunguna ni Ding Yao, 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang bumuo ng kakaibang formation sa paligid ng Honghu, na natrap siya. Gaano man kahirap si Honghu, hindi niya nagawang makawala. Si Ding Yao at ang iba ay dumidikit sa kanya na parang mga uod sa mga nabubulok na buto, patuloy na pinapanatili ang isang tiyak na distansya mula sa kanya. Sa kabilang panig, si Wujiang ay kinubkob din ng 4 na 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang labanan dito ay higit na matindi kaysa kay Honghu, na nagdulot ng paghati sa espasyo at panginginig ng kawalan. Nakita pa nga niyang kay si Xiang Shan, ngunit sa sandaling ito, isa na siyang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Wala pang 10 paghinga ang lumipas mula noong pinalipad si Yang Kai at ang kanyang pagbabalik, ngunit ang sitwasyon ay nagbago ng husto. Sa kabutihang palad,
ang pagbabagong ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa panig ni Yang Kai, na nagpapahintulot sa kanya na sa wakas ay hayaang magpahinga ang kanyang tumitibok na puso. Paglingon niya, agad siyang nag-teleport sa Old Turtle Squad's warship at tumayo sa tabi ni Chai Fang. Ang Old Turtle Squad's warship ay nasa napakasamang kalagayan. Ang buong warship ay sira-sira na halos lahat ng spirit arrays nito ay sumabog. Kahit na ang dakilang artifact ng shell ng pagong sa ibabaw ng warship ay natatakpan ng malalalim na bitek. Pagkatapos bumalik, ang warship ay kailangang sumailalim sa isang malawak na pagkumpuni bago ito makabalik sa larangan ng digmaan. Gayun din, si Chai Fang at ang mga aura ng iba ay medyo mahina. Malinaw naman, dumana sila ng iba't ibang antas ng pinsala. Ito ba ang pagsisaayos ng mga seniors? Tanong ni Yang Kai na nakakunot ang noo. Bagamat hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang mga bagay, may ilang hula si Yang Kai batay sa kasalukuyang sitwasyon. Ganyan dapat. Tumanggaw si Chai Fang at may sama ng loob na nagreklamo. Pero itinago nila tayo sa dilim. Paano sila napunta dito? Tanong muli ni Yang Kai. Tahimik na itinuro ni Chai Fang. Tumingin sa ibaba si Yang Kai at agad na naunawaan, nakita ang Purifying Black Ink battleship na naiwan sa asteroid. Naisip nilang gumamit ng Purifying Black Ink battleship na ganito. Ang paraan ng pag-iisip ng 8th grade commanders ay tunay na walang pidgel at malikhain. Bagamat hindi niya alam kung sino ang gumawa ng ideyang ito, medyo halata na ang Purifying Black Ink battleship na ito ay nakaimbak sa miniature universe ni Xiang Shan. Sa kritikal na sandali, nang sa wakas ay ipinatawag sila, nagamit ni Ding Yao at ng iba pa na nakabalik sa Blue Sky Pass ang universe array ng Purifying Black Ink battleship upang agad na makarating dito para tumulong. Bagamat malayo ang lugar na ito sa Blue Sky Pass, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay sapat na malakas upang makayanan ang mga panggigipit ng paglipat sa ganoong distansya sa pamamagitan ng Void. Hindi ito gagana kung sinubukan ng 7th grade Masters na mag-teleport dito mula sa Blue Sky Pass dahil madudurog sila habang nasa transit. Sa dalawang larangan ng digmaan, ang isa ay 5-1, habang ang isa ay 4-1. Hindi alintana kung alin ito, ang tao ay may ganap na kalamangan. Halatang halata na ang Honghu at Wujiang Territory Lord ay hindi makakaligtas sa engkwentro na ito. Ngunit nang makita ni Yang Kai kung paano gumagalaw si Ding Yao at ang iba pa, tila hindi nila sinusubukang patayin si Honghu. Sa kabilang banda, si Luan at ang iba pang umaatake kay Wujiang ay gumagamit ng lahat ng uri ng mga nakamamatay na galaw, na nagpadaig kay Wujiang at nagbawas sa kanya sa isang malungkot na estado. Sa paghusga sa battle formation na ginamit ni Ding Yao at ng iba pa at sa kanilang pag-uugali, tila gusto nilang hulihin ng buhay si Honghu. Nang makita ito, agad na naalala ni Yang Kai ang feudal lord na nakakulong sa basement ng forward base habang ang imahe ni Grandmaster Ma Fan ay hindi sinasadyang nag-flash sa kanyang isipan. Naintindihan niya agad ang nangyayari. Ang pagkuha ng isang feudal lord na buhay ay hindi mahirap dahil magagawa ito ng sinumang 8th grade master. Gayunpaman, hindi pa nakarinig si Yang Kai ng isang territory lord na nahuli ng buhay. Pagkatapos ng lahat, tanging isang 8th grade Heaven Opening Realm Master lang ang makakalaban sa isang Territory Lord. Dahil lang sa walang precedent ay hindi nangangahulugan na hindi ito magagawa ng human race, ngunit hindi naabot ng Blue Sky Pass ang mga kondisyon sa nakaraan para magawa ito. Ang Black Ink strength ng isang Territory Lord ay napakayaman at makapangyarihan, kaya kahit na ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay nasa panganib na masira nito. Gayun din, ano ang magiging punto ng pagkuha ng isang Territory Lord na buhay? Ito ay isang pag-aaksaya ng oras at pagsisikap lamang upang makabuo ng isang bilanggo na kailangang patuloy na bantayan ng mga makapangyarihang masters. Sa relatibong pagsasalita, ang pagkatalo sa isang Territory Lord sa labanan ay madali, ang pagpatay sa kanila ay mahirap, at ang pagkuha sa kanila ng buhay ay imposible. Gayunpaman, iba ang kasalukuyang sitwasyon. Ang human race ay mayroon ng paraan para harapin ang katiwalian ng Black Ink strength. Higit pa rito, ang pananaliksik sa Evil Purging Divine Spear ay gumawa ng mahusay na mga hakbang sa pagsisikap ni Grandmaster Ma Fan. Malinaw, ang pag-eeksperimento sa mga feudal lord ay hindi na nakakatugon sa mga pangangailangan ni Grandmaster Ma Fan. Kailangan niya ng Territory Lord para magsagawa ng mas komprehensibong mga eksperimento para pahusayin pa ang Evil Purging Divine Spear. Dahil napalibutan ni Ding Yao at ng iba pa, si Honghu ang tila target ng operasyong ito. Para kay Wujiang, maaari lamang siyang patayin. Ang mga Territory Lord ay matyaga, kaya ang isa ay higit pa sa sapat upang mag-eksperimento. Hindi na kailangang ibalik ang dalawa.
Sunod-sunod na bumalik ang mga miyembro ng Special Operations Squad, maging ang kani-kanilang mga warship ay lumipad din. Ibinalik pa ng Breeze Squad ang kanilang mga napinsalang warships. Ang Breeze Squad's warship ay pinalipad ni Hong Ho at dumanas ng matinding pinsala hindi pa nagtagal. Hindi malinaw kung ilan ang namatay at ilan ang nasugatan, kaya labis na nag-aalala ang Breeze Squad leader na si Wan Xingzin. Gayunpaman, sa oras na iyon, abala pa rin siya kay Wu Jiang at walang oras upang suriin ang kanyang mga miyembro ng squad. Hanggang ngayon, pagkatapos ng mabilisang pagbilang, ang Breeze Squad ay nasawi habang ang iba pa ay nasugatan, na higit sa 10 ang nagtamo ng malubhang sugat. Maging ang warship ay lubhang napinsala at nasa mas masahol na kalagayan kaysa sa warship ng Old Turtle. Bagamat 3 sa kanyang mga miyembro ng squad ang nahulog at 12 o higit pa ang nasugatan ng husto, ito ay isang katanggap-tanggap na resulta. Lubos na silang maswerte na naranasan lamang nila ang kaunting pagkatalo matapos ang buong lakas na sneak attack ng isang territory lord. Kahit na sinong ordinaryong squad ay tuluyang mapapawi sa gayong suntok. Walang nagtangkang aliwin siya, tulad ng sa Black Ink Battlefield, na hindi nakaranas ng ilang buhay at kamatayan na labanan. Ang mga namatay ay bumalik sa alabok, at ang mga nakaligtas ay nagpatuloy sa pagsulong. Ang bawat tao ay may dalawang pagpipilian lamang, maaaring isakripisyo nila ang kanilang buhay sa Black Ink Battlefield, o manalo sa digmaang ito na tumagal ng hindi mabilang na milenyo at umuwi sa kaluwalhatian. Ang lahat ay tahimik na inaayos ang kanilang paghinga habang pinagmamasdan nila ang labanan sa pagitan ng dalawang grupo ng mga great expert. Ang sitwasyon ni Wu Jiang ay lalong lumala. Puno ng sugat ang buong katawan niya habang nakatikip ang itim na dugo sa katawan niya. Hindi siya nakatakas at walang kapangyarihan na labanan ang pagkubkob ng 4 na 8th grade Heaven Opening Realm Masters, kaya kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Sa kabilang panig, ang hanay kung saan maaaring lumipat si Hong Ho ay higit na pinigilan. Si Ding Yao at ang iba pa ay orihinal na 10,000 metro ang layo mula sa kanya, ngunit ngayon ay ilang libong metro na lang ang layo nila. Ito ay malinaw na kapag ang distansya sa pagitan nila ay lumiit sa isang tiyak na lawak, siya ay mawawalan ng lahat ng kakayahang lumaban. Malinaw na alam din ito ni Hong Ho at hirap na hirap siyang nahihirapan, ngunit malinaw na nasa huling paa na siya. Walang gaanong pagkakataon na masaksihan ang labanan sa pagitan ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters at Territory Lords nang walang anumang pag-aalala, kaya lahat ng miyembro ng iba't ibang elite squad ay matamang nanonood, umaasang makakuha ng ilang insight. Makalipas ang isang oras, isang talon ng liwanag ang tumama sa katawan ni Wu Jiang habang ang dagandong ng hindi pagnanais ay kumawala sa kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay namumungay sa galit. Isang maliit na bitek ang lumitaw sa kanyang noo habang ang figure ni Xiang Shan ay dumaan sa kanya bago nahati ang kanyang katawan sa dalawa. Isang invisible wave ng aura ang tahimik na kumalat sa kailaliman ng kawalan mula sa pagbagsak ng isang territory lord. Nakahinga ng maluwag sina Luan, Xiang Shan, at ang iba pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Nakakapagod talaga ang pakikipaglaban sa isang territory lord na alam niyang mamamatay na siya. Matapos mapagtanto ni Wu Jiang na wala na siyang pag-asa na makatakas ng buhay ngayon, desperadong hinampis niya sa pagtatangkang kalagkarin ang kahit isa sa kanila pababa kasama niya, at hindi ito tulad ng wala siyang pagkakataon na magtagumpay. Ang anumang kapabayaan sa bahagi ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa panahon ng labanan ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong iyon. Sa kabutihang palad, ang 4 na 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay lubos na maingat at hindi nagbigay kay Wu Jiang ng anumang pagkakataon na kunin ang isa sa kanila kasama niya. Dahil dito, marginal ang presyong ibinayad nila. Sa sandaling namatay si Wu Jiang, sina Mao Qi at Zhong Yan, na nakikipaglaban sa dalawang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, na may apelyidong Zhang at Sun, sa lalim ng kawalan na malayo sa lugar na ito, parehong nakaramdam ng kung ano at nagpalitan ng isang hitsura ng pagkagulat. Hindi nila maintindihan kung paano namatay si Wu Jiang. Dapat magkasama sina Hong Ho at Wu Jiang. Nahulog si Wu Jiang, kaya nasaan si Hong Ho? Nagpunta ang dalawang iyon upang patayin si Xiang Shan, kaya nabigo sila. Tinambangan ba sila ng mga tao? Walang ideya sina Mao Qi at Zhong Yan kung ano ang nangyayari sa kabilang panig, ngunit ang kanilang gawain ay itali lamang ang dalawang 8th grade division commander na ito at pigilan silang tulungan si Xiang Shan. Ngayong bumagsak na si Wu Jiang at nanatiling malabo ang sitwasyon ni Hong Ho, hindi na nila kailangang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa dalawang 8th grade human na ito. Nang walang anumang pangangailangan para sa talakayan, ang dalawang territory lords ay gumawa ng pagkukunwari bago humiwalay sa 8th grade humans. Agad nilang tinawag ang Black Ink Clouds at mabilis na nawala.
Ang dalawang 8th grade masters na may apelyidong Zhang at Sun ay walang anumang intensyon na habulin. Bagamat sila ang nangunguna sa labanang ito, imposibleng mapatay nila ang kanilang mga kalaban. Kahit na walang full force deployment, madaling matukoy ang tagumpay o pagkatalo kapag pantay ang bilang ng magkabilang panig, ngunit mahirap patayin ang kanilang mga kalaban. Ang 8th grade master na may apelyidong Zhang ay lumingon sa isang tiyak na direksyon at nag-isip ng hula. Dapat nagtagumpay sila. Ng 8th grade master na may apelyidong Sun ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang shockwave mula sa pagkamatay ng isang territory lord ay napakahina, halos hindi matukoy, ngunit tiyak na naroon iyon. Bumalik na tayo. Ang dalawa sa kanila ay orihinal na Pain at hindi nila nilayon na tulungan si Xiang Shan sa simula. Lumabas lang sila mula sa forward base upang makuha ang atensyon ng mga territory lords. Kung hindi, talagang hindi makatwiran para sa forward base na hindi magpakita ng anumang tugon kapag si Xiang Shan ay sumisira. Ngayong nagtagumpay na ang panig ni Xiang Shan at ang mga territory lord na lumalaban sa kanila ay nakatakas na rin, hindi na sila kailangang manatili pa. Dapat ay may labanan pa rin sa mga frontline, kaya kung sila ay sumugod pabalik ngayon, maaari nilang tapusin ang mga bagay doon. Nag-iwan ang dalawa ng nakakasilaw na guhit ng liwanag habang lumilipad sila patungo sa forward base. Sa ibang lugar, sa Royal City, biglang nagising ang natutulog na aura ng Royal Lord habang ang isang Mar-Angel na wheel ay kumalat sa kawalan ng milyon-milyong kilometro sa isang kisapmata na ang Royal City ang sentro nito. Ngunit sa susunod na sandali, isa pang Mar-Angel na wheel ang kumalat mula sa isang tiyak na lugar sa kawalan. Ang invisible wheel na ito ay nagbago sa isang nasasalat na puwersa habang walang awa itong nakipagsagupaan sa nakaraang wheel. Ang marahas na pagsabog ng enerhiya ay tumagal lamang ng ilang sandali bago bumalik sa kalmado ang lahat. Isang tiyak na bahagi lamang ng kawalan ang biglang naging pira-piraso at magulo. Ito ang lugar kung saan nagkasagupaan ang dalawang wheels. Maaga o huli, lilipulin ko ang iyong human race. Ang wheel ng Royal Lord sa Royal City ay sumiklab na may makapal na malisyosong layunin. Ang Old Ancestor ay nanatili sa isang lotus na posisyon sa kawalan at walang malasakit na tumugon. Subukan ito. Hindi na tumugon ang Royal Lord Wheel at unti-unting nakatulog habang nakapikit din ang Old Ancestor at binawi ang kanyang wheel. Martial Pick, Kabanata 5171. Paghuli ng buhay sa isang territory lord. Ang pagkamatay ni Wu Jiang ay isang malaking dagok kay Hong Ho, na humantong sa pagkawala niya ng focus habang nasa ilalim pa rin ng pinagsamang pag-atake ng 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Paano mapalampas ni Ding Yao at ng iba pa ang pagkakataong ito? Ang kanilang mga figure ay kumikislap ng agad nilang isara ang distansya sa pagitan nila Hong Ho. Ang distansya sa pagitan ng magkabilang panig ay naging ilang daang metro lamang. Magkalapit na sila ngayon na halos magkaharap na sila. Ang magkakaugnay na aura ng 5 8th grade masters ay bumuo ng isang battle formation na kumilos upang sugpuin ang kaaway sa gitna. Habang papalapit silang 5, mas lumalakas ang pagsupil na ito. Sa pag-urong ng formation sa lawak na ito, nahirapan si Hong Ho na lumipat. Ang kanyang Black Ink Strength ay hindi dumadaloy ng maayos, at ang kanyang lakas ay nabawasan ng halos 50%. Nang isara pa ng 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang battle formation, si Hong Ho ay ganap na nakaugat sa lugar. Bagamat nagpupumiglas siya ng buong lakas, sinusubukang makatakas, ang kanyang mga paggalaw ay hindi mabilang na mas mabagal ngayon. Sa sandaling ito, pabayaan ang 5 8th grade Masters, kahit isang 7th grade human ay madaling mapatay siya. Dahil alam niyang hindi niya matatakasan ang sakuna na ito, natawa si Hong Ho sa dalamhati bago tuluyang sumuko sa pakikibaka. Tinitigan niya si Ding Yao, at nagtanong, "Ano ang gusto mong gawin?" Hindi na lang siya pinansin ni Ding Yao at naglabas na lang ng kakaibang kahon mula sa kanyang space ring. Ang kahon ay isang perpektong kubo at gawa sa ilang hindi matukoy na materyal. Sa sandaling lumitaw ang kahon na ito, hindi lang si Ding Yao, kundi maging ang 4 na iba pang 8th grade masters ay mukhang maingat at solemn na may bahagyang takot na makikita sa kanilang mga mukha. Malinaw, ang mga nilalaman ng kahon na ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan at maaaring magdulot pa ng banta sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters na tulad nila. Sa katunayan, iyon nga ang nangyari. Pagkatapos ng lahat, ito ay sinadya upang gamitin upang harapin ang territory lords. Isang bagay na walang banta sa 8th grade masters ay natural na walang silbi laban sa isang territory lord. Ang kanilang saloobin ay lalong nagpabagabag kay Hong Ho. Sa ilalim ng nerbiyos na mga tingin, gumawa si Ding Yao ng isang selyo ng kamay at binuksan ang kahon bago inipon ang world energy sa kanyang bibig at marahang hinaypan ito.
Kaagad pagkatapos, isang puting bagay na parang ambon ang lumipad mula sa kahon at binalot si Honghu. Sa susunod na sandali, ang buong katawan ni Honghu ay natatakpan ng hamog na nagyelo, na mabilis na kumalat palabas at bumalot sa kanya, na naging isang higanteng bloke ng yelo. Ang bloke ng yelo ay napakalinaw. Kahit na nakatingin sa malayo, nakita ni Yang Kai at ng iba pa ang nagyayelong Honghu na mukhang buhay. Napanatili pa rin niya ang estado bago siya natigilan, kahit na ang takot sa kanyang mga mata ay kitang-kita. Ngunit hindi ito ang katapusan, itinaas ni Ding Yao ang kanyang kamay at naglabas ng isang bagay na parang kabaong. Gayunpaman, ito ay napakalaki at malinaw na hindi isang bagay na ginawa para sa mga tao, ngunit sa halip ay espesyal na ginawa para sa Black Ink Clan. Si Ding Yao ay bumuo ng mga handsil at sa ilalim ng kanyang patnubay, ang nagyayelong Honghu ay ipinadala sa higanteng kabaong bago isinara ang takip. Pagkatapos ay bumuo si Ding Yao ng isa pang set ng mga handsil habang ang nakakasilaw na guhit ng liwanag ay bumaril diretso sa kabaong. Hindi nagtagal, ang takip ng kabaong ay nakitaan ng mahinang kumikinang na ron. Ang mga ron ay bumuo ng isang kadena, na bumabalot sa higanteng kabaong bago dahan-daang naglaho. Tagumpay. Nagkatinginan si Ding Yao at ang iba pa bago bahagyang tumango. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters na makuhang buhay ang isang Territory Lord. Buti na lang naging maayos ang lahat at walang malaking pagkakamali. Sa isang Territory Lord sa kanilang mga kamay, ang sandata para harapin ang Black Ink Clan ay mas mabubuo pa. Magaling. Habang pinapanood ni Yang Kai at ng iba pa ang lahat ng may matinding atensyon, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Lumingon ang lahat at nakita si Xiang Shan na nakasuot ng berdeng robe, kalmadong lumulutang. Maaaring pagod na pagod ang lahat pagkatapos ng labanan, ngunit ang katotohanan na nagawang lapitan sila ni Xiang Shan nang walang nakakapansin ay isang magandang patunay ng kanyang lakas. Pagbati, Senior Xiang. Lahat ay magalang na yumuko at ikinuyom ang kanilang mga kamao. Ikinaway ni Xiang Shan ang kanyang kamay habang si Yang Kai at ang iba pa ay hindi sinasadyang umayos. Hindi si Honghu ang pinakamalakas sa lahat ng Territory Lords, sa isang lugar lang sa gitna ng mga ranggo, ngunit sa mga tuntunin ng pag-iingat, siya ay pangalawa sa wala. Ang iyong mga pagsisikap ay nagpababa sa kanyang bantay at matagumpay na naakit siya. Bagamat maaari akong sumulong sa 8th grade anumang oras, ang timing ng aking unang pag-atake ay kailangang maging perpekto. Kung kumilos ako ng masyadong maaga, magiging alerto lamang ito sa kalaban, at kung naramdaman niyang may mali, agad siyang tatakas. Kaya, kapag ginawa ko ang aking paglipat, kailangan kong tiyakin na maaari ko siyang iibagsak. Pinuno ng Breeze Squad, Guan Xingxin, ang kanyang mga labi at tumango. Naiintindihan ni Junior. Alam niya na ang dahilan kung bakit dumating si Xiang Shan at ipinaliwanag ang kanyang sarili sa kanila, ang 7th grade masters, ay dahil noong ang Breeze Squad's warship ay inatake ni Honghu, si Xiang Shan ay hindi kumilos para iligtas ito. Kung kumilos si Xiang Shan sa oras na iyon, tiyak na mananatiling ligtas ang kanilang warship, at hindi sila magkakaroon ng higit sa 100 ng malubhang na sugatan at 3 patay. Ngunit hindi iyon ang pinakamagandang oras para kumilos si Xiang Shan. Hindi na niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili sa unang lugar. Si Guan Xingxin ay isang 7th grade Heaven Opening Master at isang squad leader, naunawaan niya na ang sitwasyon ay humihiling kay Xiang Shan na huwag gumawa ng anumang hakbang. Gayunpaman, ipinaliwanag pa rin ito ni Xiang Shan sa kanila. Nang ang aking mga junior brothers ay tumuntong sa Black Ink battlefield na ito, lahat sila ay nagpasya na isakripisyo ang kanilang sarili para sa kapakanan ng human race kung kinakailangan. Ito ang aming pinakamalaking karangalan na ayalay ang aming mga buhay sa larangan ng digmaan. Bahagyang tumango si Xiang Shan bilang pagsang-ayon. Ngayong naayos na ang usaping ito, maaari mo na akong samahan dito at magpahinga sandali. Oo, tumango ang lahat sa kanilang pagsang-ayon. Totoong kailangan nilang gumaling. Ang 5 Special Operations Squad ay gumamit ng malaking lakas sa labanang ito, at bawat squad ay dumanas ng mga pinsala sa iba't ibang antas. Ang mga barkong pandigma ng Old Turtle at Breeze Squad ay napinsala din. Kinailangan ding magpahinga ni Xiang Shan matapos mabawi ang kanyang 8th grade cultivation. Bagamat walang problema sa kanyang paglilinang, kailangan pa rin niya ng ilang oras upang pagsamahin ito. Higit pa rito, ang 5 Special Operations Squad dito ay nangangailangan ng mag-aalaga sa kanila habang sila ay nagpapagaling, at si Xiang Shan ang pinakamahusay na kandidato. Habang sila ay nag-uusap, si Ding Yao at ang iba ay natapos na sa pag-aayos.
Pagkatapos ng maikling komunikasyon, ang 5 8th grade masters na nakapalibot sa Honghu ay nag-activate ng Universe Transference Law at bumalik sa Blue Sky Pass. Habang ang iba pang 3 8th grade masters na pinamumunuan ni Luan, ay responsable sa pag-escort sa higanteng kabaong sa forward base at mabilis na nawala sa paningin ng lahat. Si Xiang Shan at ang 5 Special Operations Squad ay naiwan upang magpahinga. Lumipad ang Special Operations Squads patungo sa asteroid upang humanap ng lugar na makakapagpagaling, habang ang Purifying Black Ink battleship na ipinatawag ay natural na nakuha ni Xiang Shan. Sa katunayan, noong binalak nilang gamitin itong Purifying Black Ink battleship, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay handa na sa pag-iisip para ito ay wasakin ng mga territory lords, ngunit si Honghu ay masyadong makulit, kaya pagkatapos matuklasan na si Xiang. Bumalik na si Shan sa 8th grade Heaven Opening Realm, agad niyang tinakbo ito, ganap na hindi pinansin ang higanteng warship. Siyempre, kahit na talagang atakihin niya ang Purifying Black Ink battleship, hindi siya hahayaan ni Xiang Shan na magtagumpay ng ganoon kadali. Matapos ilagay ang Purifying Black Ink battleship, dumiretso si Xiang Shan patungo sa lugar kung saan nagpapagaling ang Dawn Squad. Nang makita siyang dumating, mabilis na bumangon si Yang Kai, ngunit agad ding pinaupo ni Xiang Shan. Naka-cross-leg si Xiang Shan sa tapat niya, nakatingin sa kanya ng nakangiti. Nabalitaan ko na ang Purifying Black Ink battleship ay ikaw ang gumawa. Namula si Yang Kai sa hiya at sinabing, ang junior na ito ang nagbigay ng ideya. Ang talagang nagpino nito ay ibang tao. Nakita niya itong medyo kakaiba. Mahigit 1 siglo na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Black Ink battlefield, at maraming oras na ang lumipas mula nang pumasok sa serbisyo ang Purifying Black Ink battleships, kaya bakit umarte si Xiang Shan na parang hindi niya alam ang tungkol dito? Para bang nakikita niya kung ano ang nangyayari sa isip ni Yang Kai, ipinaliwanag ni Xiang Shan. Nag-retreat ako sa huling 3 siglo. Paglabas ko, medyo nagbago ang lahat. Naiintindihan ni Yang Kai. Dahil si Xiang Shan ay nasa loob ng 300 taon, natural para sa kanya na hindi alam ang pagkakaroon ng Purifying Black Ink battleships. Paano magkakaroon ng pribilehiyo ang mga ordinaryong tao na nasa isang retreat ng napakatagal? Ang isang tulad ni Xiang Shan, na dating 8th grade master, ang papayagang pumasok sa pag-iisa sa loob ng ilang daang taon. Mabuti na magkaroon ng ilang mga pagbabago, mas mag-aalala ako kung walang nagbago sa panahong iyon. Tumitig si Xiang Shan sa kaibuturan ng kawalan, malalim at malalim ang kanyang mga tingin. Masyadong maraming oras ang lumipas, ngunit tayong mga tao ay nakatago. Hindi gumawa ng anumang pag-unlad sa Black Ink battlefield. Ang henerasyon pagkatapos ng henerasyon ng mga sakripisyo ay nagdulot lamang ng pansamantalang kapayapaan, ngunit hanggang kailan magtatagal ang status quo na ito? Kaya, ang mga tao ay kailangang magbago. Ang ilan sa mga bagong bagay na dinala mo ay magiging malaking pakinabang sa amin. Pagbabago ng paksa, nagtanong si Xiang Shan. Sa paghusga sa iyong nakaraang pakikipaglaban kay Honghu, tila mayroon ka pang ilang trump card na hindi mo nagamit. Sumang-ayon si Yang Kai, tumango. Sa katunayan, ngunit ang kanilang lakas ay limitado. Kahit na ginamit ko ang mga ito, maaaring wala itong gaanong pagbabago. Ang pag-atake gamit ang kanyang Dragon Bead at ang Purifying Light ang huling 2 trump card ni Yang Kai, ngunit kung talagang gagamitin niya ang kanyang Dragon Bead, maaari itong pumutok muli. Sa pinakamasamang senaryo ng cast, maaari pa itong masira. Pagkatapos, aabutin siya ng hindi mabilang na mga taon upang mabawi. Tungkol naman sa Purifying Light, tiyak na ito ay isang malakas na sandata laban sa Black Ink Clan, ngunit kung gagamitin ito ni Yang Kai, higit sa lahat ay mahuhuli niya si Honghu at masugatan siya, ngunit hindi ito makakamit ng isang mapagpasyang epekto. Sa oras na iyon, malalantad din ang sikreto ng Purifying Light. Bukod sa katotohanang maaaring maakit niya ang atensyon ng Black Ink Clan, maging ang pananaliksik ni Grandmaster Ma Fan ay banta. Dahil dito, pinipigilan ni Yang Kai ang kanyang sarili na gamitin ang 2 trump card na ito. Sa kabutihang palad, kumilos si Xiang Shan sa tamang oras, kaya hindi na kailangang laruin ang mga card na iyon. Sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters, marami na akong nakitang elite at henyo, ngunit ikaw lang ang kilala ko na naglalakas loob na hamanin ang territory lords ng mag-isa ngunit nakakatakas pa rin ang hindi nasaktan. Sinabi ni Yang Kai, na nahihiya. Ang junior na ito ay malubhang nasugatan at ang aking buong katawan ay nasa matinding sakit. Ngumiti si Xiang Shan. Kahit papaano, buhay ka pa. Ang mabuhay ang pinakamahalaga. Kung mabubuhay ka, maaari kang makapasok sa 8th grade. At kapag lumakas ka na, magagawa mong sugpuin ang mga territory lord na iyon.
Katulad noong siya ang walang talo na Western Army Commander, walang maglakas loob na lumaban sa kanya. Nakita ni Xiang Shan ang napakaraming elite na nahulog sa Black Ink battlefield sa kanyang buhay. Lahat sila ay magiging mga haligi ng human race sa hinaharap. Maging siya mismo ay muntik nang mamatay sa malaking labanan noon, ngunit ngayon, karamihan sa mga halijing ito ay bumagsak, nakakaunti ang nabubuhay hanggang ngayon. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, sa pamamagitan lamang ng pag-asa ang isang tao ay magkakaroon ng pag-asa. Senior, ito ba ay isang plano para makuha ang isang territory lord ng buhay? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Xiang Shan, umiling-iling. Ang plano dito ay isang smokescreen lamang, ang tunay na plano ay isinasagawa sa forward base. Ang forward base. Nagtatakang tanong ni Yang Kai. Nag-away na ba? Ang dalawang karera ay naghaharap sa isa't isa sa mga frontline sa loob ng mga dekada, nakikibahagi sa maliliit na labanan sa isang malawak na hanay, ngunit walang mga pangunahing labanan. Nang umalis ang Dawn Squad sa forward base, walang mga palatandaan ng sumiklab na digmaan, ngunit sa paghusga sa mga salita ni Xiang Shan, may nangyayari ngayon doon. Malamig na ngumuso si Xiang Shan. Gusto ng Black Ink Clan na pigilan ako sa pagpasok sa 8th grade, kaya hindi nila pinapayagan ang forward base na magpadala ng mga reinforcement. Ang pinakamahusay na paraan para gawin ito ay ang magsimula ng digmaan at pigilan ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters doon. Kaya, isang malaking salungatan ang dapat na sumiklab doon. Martial Pick, Kabanata 5172. Pagtitipon ng lakas. Napatulala si Yang Kai matapos itong marinig. Para lang pigilan ang isang tao na sumulong sa 8th grade, handa ba ang Black Ink Clan na sirain ang status na napanatili sa loob ng ilang dekada? Walang alinlangan na magiging mayabang kung may nagsabi nito, ngunit dahil ito ay si Xiang Shan, hindi ito malayo. Lumingon si Yang Kai sa direksyon ng forward base, nagtataka kung paano nangyayari ang labanan, ngunit sa kasalukuyang estado ng Dawn Squad, imposible para sa kanila na lumahok ngayon. Nakangiting sabi ni Xiang Shan. Magpahinga ka muna. Kung magmadali tayong bumalik sa loob ng ilang araw, baka matapos na natin ang trabaho. Naging mahinahon at payapa ang kawalan. Pagkaraan ng ilang araw, bumuti ng husto ang kalagayan ng lahat. Ang bawat squad leader ay nagtipon ng kanilang mga tauhan at nagligpit ng kani-kanilang mga warship bago ay activate ang Universe Transference Law sa ilalim ng pamumuno ni Xiang Shan at bumalik sa forward base. Sa ngayon, ang labanan sa mga frontline ay natapos na, at tulad ng dati, ang Black Ink Clan ay muling dumanas ng malaking pagkatalo. Bagamat ang Black Ink Clan ay may ganap na kalamangan sa mga numero, ang Human Masters ay matagal nang nakasanayan na harapin ang mga kaaway na higit sa kanila. Magkagayunman, ang dahilan kung bakit mabilis na natapos ang labanang ito ay dahil ayaw na ng Black Ink Clan na magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa katunayan, nang maramdaman ng Territory Lords ang pagkamatay ni Wu Jiang, alam nilang nabigo ang kanilang plano. Kahit na hindi nila alam kung ano ang nangyari kina Wu Jiang at Hong Ho, malinaw na nahulog sila sa bitag ng human race, na nagresulta sa pagkamatay ng isa pang Territory Lord. Ang dahilan kung bakit mabilis nilang itinulak ang digmaang ito ay para sakupin ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters para magtagumpay sina Wu Jiang at Hong Ho sa kanilang gawain. Ngayong nabigo na sila, wala nang saysay na ipagpatuloy ang laban. Nang hindi nalalaman kung ano pang mga panlilinlang ang itinatago ng mga tao, ayaw nang makipagsapalaran pa ng Territory Lords. Dahil dito, tiyak na umatras sila ng mahigit 10 milyong kilometro. Ang mga sundalo ng forward base ay humabol sandali at nagawang maalis ang napakaraming Black Ink Clansmen, ngunit sa ilalim ng utos ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ang Human Army ay hindi lumayo at bumalik pagkatapos lamang ng ilang araw. Sa oras na bumalik si Yang Kai at ang iba pa, nahaharap sila sa isang sitwasyon kung saan wala silang pagkakataong lumahok. Ayon sa mga istatistika pagkatapos ng digmaan, humigit kumulang 200,000 Black Ink Clansmen ang napatay sa digmaang ito, ilang daan sa kanila ay mga feudal lords, ngunit walang karagdagang territory lords ang naalis. Ito ay hindi isang partikular na magandang resulta, ngunit kung isasaalang-alang na ang mga tao ay nakikipaglaban sa Black Ink Clan sa forward base at hindi ang Great Pass, ito ay katanggap-tanggap pa rin. Pagkatapos ng labanang ito, tumahimik ang sitwasyon. Ang Black Ink Clan ay ganap na sumuko sa kalahati ng kanilang teritoryo. Sa katunayan, kung ang humans ay maglalakbay sa pagitan ng Blue Sky Pass at ng forward base, hindi na nila makikita ang anumang bakas ng Black Ink Clan, at hindi na nila makikita ang Black Ink Clansmen at humans na nangangaso sa isa't isa. Nakamit ng Blue Sky Pass ang mahusay na tagumpay sa kanilang kampanya laban sa Black Ink Clan.
Nang kumalat ang balita sa ibang passes, agad itong nagdulot ng paggiral ng moral at inggit. Gayunpaman, alam ng lahat na hindi na mauulit ang tagumpay ng Blue Sky Pass. Ang batayan para sa tagumpay na ito ay ang labanan sa labas ng Blue Sky Pass na nakipaglaban ilang dekada na ang nakalipas. Sa labanang iyon, gumamit ang Blue Sky Pass ng isang siglong plano para patayin ang mahigit 30 territory lords ng sabay-sabay, na nagdulot ng matinding suntok sa Black Ink Clan. Ang Blue Sky Pass ay nagpahanap kay Yang Kai at nagbukas ng mga portal patungo sa Universe Paradises at Universe Cave Heavens, kung saan nakaset up ang mga bitag na ito, ngunit ang ibang passes ay walang ganoong taong may katulad na kakayahan. Higit pa rito, ang krusada at pagtatatag ng functional forward base sa teritoryo ng Black Ink Clan ay nangangailangan ng dalawang universe arrays upang kumilos bilang mga transit point, na nagpapahintulot sa humans na mabilis na atakehin ang Black Ink Clan pati na rin ang pag-atras sa Blue Sky Pass. Kung ang Expeditionary Force ay sumulong ng mas malalim nang wala ang mga transit point na ito, sa kalaunan ay mauubos ng Black Ink Clan ang kanilang lakas, na magre-resulta sa mas casualty. Sa ngayon, si Yang Kai lang ang makakapag-ayos ng universe arrays. Ang tagumpay ng Blue Sky Pass ay malapit na nauugnay sa pag-iral ni Yang Kai, at isa lamang sa kanya, kaya ang iba pang mga pass ay hindi maaaring muling may sigawa ang parehong gawa. Higit pa rito, ang mga puwersa ng Black Ink Clan sa ibang mga sinehan ay naging mas mapagbantay pagkatapos kumalat ang balitang ito. Ngayon, ang Black Ink Clan ay lubhang maingat noong kinubkob nila ang Great Passes. Natatakot sila na maulit nila ang parehong pagkakamali na ginawa nila sa Blue Sky Pass at mahulog sa mga bitag at pagkana ng mga tao. Ngunit kahit paano nag-imbestiga ang Black Ink Clan sa iba pang Great Passes, nabigo silang makahanap ng anumang katulad na mga bitag sa labas ng Great Passes, na nagpaginhawa sa kanila. Mula sa sandaling pumasok ang mga human cultivators sa Black Ink Battlefield, kailangan nilang sumailalim sa isang mahusay na labanan bawat 100 taon o higit pa. Higit pa rito, hindi sila nakapagpahinga kahit pagkatapos ng labanan dahil kailangan nilang mangolekta ng mga mapagkukunan, mabawi ang kanilang lakas, at maghanda para sa susunod na digmaan. Ang espesyal na kapaligiran ng Black Ink Battlefield ay natrap din ang human race sa Great Passes, kaya hindi sila makamove forward o umatras. Kahit na naghahanap sila ng mga mapagkukunan ng pagtatanim, hindi nila nagawang makipagsapalaran ng napakalayo o nanganganib na tambangan. Gayunpaman, medyo nagbago ang sitwasyong ito sa Blue Sky Pass. Ang pagkatalo sa pinakahuling labanan ay naging dahilan upang tuluyang sumuko ang Black Ink Clan sa ideya na bawiin ang kanilang nawalang teritoryo. Ngayon, sa tuwing lalabas ang mga sundalo ng Blue Sky Pass, hanggat hindi sila nakipagsapalaran sa kabila ng forward base at sa teritoryo ng Black Ink Clan, karaniwang hindi sila nakatagpo ng anumang puwersa ng kaaway. Ang malawak na kawalan ay naging likod bahay ng Blue Sky Pass kung saan malayang nakakagala ang mga tao. Sa mapayapang sitwasyong ito, ang mga sundalo ng Blue Sky Pass ay maaaring tumutok sa paglilinang upang madagdagan ang kanilang lakas. Ang mapayapang panahon ng pagtatanim na ito ay tumagal ng 2 siglo. Walang sino man ang maaaring masanay sa tahimik na kapaligiran at ang lahat ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa. Walang labanan na sumiklab sa nakalipas na 200 taon, na sadyang hindi ka panipaniwala sa isang espesyal na kapaligiran tulad ng Black Ink Battlefield, ngunit ito ang resulta ng maraming magagandang tagumpay sa Blue Sky Pass. Higit pa rito, sa paghusga sa ugali ng Black Ink Clan, maaaring tumagal pa ang kapayapaang ito. Hindi nakabangon ang Black Ink Clan mula sa napakalaking casualty na dinanas nila sa loob lamang ng 2 siglo. Karamihan sa mga sundalo ng human race ay bihirang magkaroon ng sandali ng kapayapaan, ngunit ngayon na mayroon na silang maraming mapagkukunan at oras, nagsumikap sila upang linangin at ang kanilang lakas ay mabilis na tumaas. Sa huling 2 siglo, ang bilang ng 7th grade masters ay tumaas ng halos 300. Ngunit hindi lahat ay nakapagpahinga. Kung ikukumpara sa paglilibang na tinatamasa ng karamihan sa mga ordinaryong sundalo, ang mga pinakaabalang tao ng Blue Sky Pass ay walang alinlangan na ang mga alchemist at artifact refiner. Ang krusada na isinagawa ng Blue Sky Pass ay isang pagsubok lamang, at pagkatapos nito, natuklasan ng mga nakatataas ang maraming isyu. Ang unang problemang kinaharap nila ay ang supply ng purifying black pills. Ang mga tabletang ito ay kritikal sa pagtiyak na ang kanilang mga sundalo ay hindi masisira ng Black Ink strength. Bagamat mayroon pa ring purifying light na maaasahan, si Yang Kai lang ang makakapaglagay nito, at limitado ang kabuoang supply. Dahil dito, kapag nagsimula na ang malakihang krusada, ang purifying black ink pills ang magiging pinakamahusay na sandata para harapin ang Black Ink strength.
Ang mga tabletang ito ay kailangan sa napakalaking dami, sapat na upang ang bawat sundalo ay magkaroon ng kahit ilang dosenang mga ito. Sa makatuwid, sa nakalipas na 200 taon, ang mga alchemist ng Blue Sky Pass ay pinipino ang purifying black ink pills araw at gabi. Hindi lang ganito ang kinikilos ng Blue Sky Pass, kundi pati na rin ang iba pang passes. Bukod sa purifying black ink pills, naroon din ang problema ng warships. Sa panahon ng krusada, maraming barkong pandigma ang napinsala at hindi agad naayos. Ang 5th grade o 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay malalantad sa panganib ng walang proteksyon ng mga warships. Dahil dito, nagsusumikap din ang mga artifact refiner para pinuhin pa. Ang layunin ay upang matiyak man lang na ang bawat squad ay may backup na warship, kaya kapag ang una ay hindi may iwasang hindi pinaganya o nawasak, magkakaroon sila ng extra. Ang buong Blue Sky Pass ay may halos 40,000 sundalo, at bawat squad ay mayroong 12 hanggang 15 miyembro o higit pa. Kaya't ang artifact refiner ay kinailangang pinuhin ang mga 3,000 dagdag na warship upang matugunan ang mga kinakailangan. Ito ay isang malaking proyekto. Kumpara sa mga alchemist, ang mga artifact refiner ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap. Magkagayunman, sulit ang lahat ng pagsisikap na ito dahil sa malapit na hinaharap, lahat ng pagsusumikap na ito ay magbabayad ng mga dibidendo. Si Yang Kai ay palaging naglilinang. 2 siglo ng akumulasyon ay sapat na upang itaas ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isa pang hakbang. Kahit na malayo pa siya sa pag-abot sa 8th grade, nakagawa siya ng malaking pag-unlad kumpara sa 200 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng lahat, ang ibang mga cultivator ay maaari lamang umasa sa pagpino ng Heaven Opening Pills at iba't ibang cultivation materials, ngunit ang kanyang miniature universe ay espesyal. Kahit na hindi niya pinuhin ang anumang mga mapagkukunan, ang kanyang pundasyon ay patuloy pa rin nalalago. Ang akumulasyon sa paglipas ng panahon ay naging lubhang kahanga-hanga ang kanyang rate ng paglago. Kasama ng World Tree clone sa kanyang miniature universe, ang bilis ng pagpino ni Yang Kai ay mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong 7th grade Heaven Opening Realm Master, at ang kanyang World Force ay parehong dalisay at mas siksik kaysa karaniwan. Hindi siya nasa retreat sa lahat ng oras. Sa katunayan, walang sino man ang maaaring magtanim sa retreat ng mahabang panahon sa isang lugar tulad ng Black Ink Battlefield. Bawat dekada o dalawa, pinapapatrol niya ang Dawn Squad. Bagamat ganap na inabandona ng Black Ink Clan ang malaking bahagi ng kanilang teritoryo at walang makakasagabal sa sinumang Black Ink Clansmen habang nagpapatrolya sa likuran, kailangan pa rin nilang mapanatili ang pagbabantay at hindi maibaba ang kanilang pagbabantay dahil lang doon. Ang bawat squad ay kailangang humalili sa pagpapatrolya, kaya walang exception ang Dawn Squad. Bilang karagdagan sa pagpapatrolya, kinailangan pa nilang magsalit-salit ng mga mapagkukunan. Ang isang malaking bilang ng mga mapagkukunan ay natuklasan sa teritoryo na kasalukuyang inookupahan ng humans sa Blue Sky Theater. Natural, ang mga mapagkukunang ito ay kailangang anihin. Sa kabutihang palad, maaaring ilipat ng mga sundalo ang Universe World na ito sa malapit na forward base o Blue Sky Pass sa tulong ng Void Yin-Yang Mirrors, na nagligtas sa kanila ng maraming oras. Paminsan-minsan, pagkatapos mag-cultivate sa retreat ng masyadong mahaba, lalabas si Yang Kai para mag-relax mag-isa, pumunta sa pill hall para tumulong sa pagpino ng purifying black ink pills o sa refining hall para tumulong sa pagpino sa mga warship. Siya ay may ilang antas ng paggamit sa parehong alchemy at artifact refining, ngunit kung ikukumpara sa mga great grandmaster na iyon, natural na siya ay masyadong kulang. Bagamat hindi niya mapangunahan ang isang proyekto, maaari siyang mag-alok ng tulong. Naglaan pa siya ng ilang oras upang bisitahin ang Myriad Demons Pass. Pagkatapos gumastos ng napakalaking halaga ng military merit, nakuha ni Yang Kai ang pribadong pagtuturo mula sa Myriad Demons Heaven's Old Ancestors sa mga misteryo ng Demon Eye of Annihilation at Black Purgatory Eye. Pagkatapos ng kanyang huling pakikipaglaban kay Hong Ho, napagtanto ni Yang Kai na kakaunti pa rin ang kanyang trump card. Bagamat malakas siya at madaling durugan ang isang feudal lord, medyo mahirap ang pagharap sa isang territory lord. Pambihira ang kapangyarihan ng Sun and Moon Divine Will, ngunit may mga pamamaraan ang territory lords para harapin ito. Hindi rin niya mapatawag kaagad ang kanyang Dragon Bead, habang ang Purifying Light ay nauugnay sa napakaraming sikretong proyekto kaya hindi niya ito magagamit kung kailan niya gusto. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, naramdaman pa rin ni Yang Kai na dapat niyang bigyan ng higit na pagsisikap ang dalawang eye secret techniques ng Myriad Demons Cave Heaven. Ang iba't ibang pagkakataon na nakuha niya mula sa dalawang eye secret technique na ito ay hindi resulta ng kanyang sariling paglilinang.
Bagamat nakatanggap siya ng ilang patnubay mula sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Master mula sa Myriad Demons Heaven bago pumunta sa Black Ink Battlefield, kaunti lang ang naging progreso niya. Hindi niya matap ang buong kapangyarihan nitong dalawang eye secret techniques. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang patnubay ng Old Ancestor of Myriad Demons Heaven ay lubhang mahalaga sa kanya. Bagamat nagkakahalaga ito ng maraming military merit, hindi ito pinagsisihan ni Yang Kai. Si Yang Kai ay gumugol ng isang buong buwan sa Myriad Demons Pass kung saan natutunan niya ang lahat ng uri ng malalim na kaalaman mula sa Myriad Demons Heaven Old Ancestor, kaya naging mabunga itong paglalakbay.